Noong 2020 guys, nakabili ako ng sasakyan, Nissan Sunny 1989 model. Hindi lang to basta-basta sikanhan guys kasi ika-porthan nata ako. Shoutout sa pinakaunang may-ari nito, taga Dumaguete. Tapos yung pangalawa, attorney po ata, siya yung nag-set up sa ganitong concept. Tapos bininta niya sa friend ko. Yung friend ko naman, bininta niya sa akin ng 50k. Lego na stood. Bago nga ako humantong sa pagdesisyon, na ipakatay na lang tong aking pinakamamahal na Bumblebee guys, ay kwentuhan ko muna kayo paano nangyari. Nung nabili ko tong sasakyan na to, grabe, sobrang tuwa talaga namin. Ang cute kasi niya sa daan. Kaso napakakagang-kagang talaga ng sasakyan na to. Nung minsan nakasakay ako sa kanya, no? Tapos sinilip ko yung gulong pag rough road. Parang matatanggal na talaga siya. Kaya pag nakasakay ako kay Bumblebee, hindi ko talaga kino-close yung mga pintuan. Kasi kung sakali, mabilis tayong makatalon ba. Nung minsan, buti na lang may nakita ako ng lubid ng kambing. Tinalian ko na lang talaga kasi muntika na talagang matanggal yung gulong. Pagdating ko sa bahay na tinutuluyan namin, inuga-uga ko yung gulong. Nako, kamuntikan talaga tayong makakita ng liwanag. Nagbuklay agad ako ng sako, no? Masyadong mababa itong pick up na to, hindi maintindihan, parang kotse na alang-alang pick up. Tinanggal ko yung kanyang tali, sobrang rupok na talaga ng mga under chassis ng sasakyan na to. Marupok pa to kaysa sa akin. Kumuha ako ng salamin, no? At sinalaminan ko yung pagdidikitan ng aking winilding na natanggal. Mahilig man ako mandukot, guys, pero dito nahirapan talaga akong magdukot ng welding. Winilding ko talaga ng maayos dyan, guys. Pagkatapos kong winilding, dinikitan ko pa ng kanin at kulangot para hindi na talaga matanggal. Naging okay naman siya at ginamit-gamit namin nung panahon ng pandemic, guys. Gamit na gamit to sa amin. Shoutout pala kay Ate Bibing, no? Siya yung nagnegosyo kami dati ng mga flower stand. Kasi nung pandemic, nauso talaga yung mga flower. Bali, sa bahay niya ako gumagawa. Tapos dinideliver namin gamit itong si Bumblebee. Habang nagko-quarantine yung lugar namin, kami busy naman kami kakadeliver. Pero syempre, nagmamask kami kasi safety first. Pa-follow pala ako kay Ate Bibing, no? Kasi alam nyo guys, wala talaga akong confident party sa mga gawa-gawa ng mga bagay-bagay. Pero ito si Ate Bibing at yung asawa niya, confident talaga sila na kaya ko. Kaya doon ako nag-umpisang magawa ng flower stand, dog cage, mga console table. At itong si Bumblebee, ang katuwang namin mag-deliver talaga. Nung minsan nabutas yung muffler, kaya ginapang ko at winilding ko. Hirap pag babae guys, so hindi tayo makabukaka ng masyado. May isa pa tong problema habang mag-i-start. Yan. Para siyang, sabi, Bindex na yung sira nito. Gumaganon. Pag i-start mo, gaganon lang siya. Parang yung kanyang starter, hindi makakagat masyado dun sa ring gear para maikot yung buong makina para mag-start siya. Para man akong kamag-anak ni Albert Einstein, mahilig mag-experiment. Kaya ito, tatanggalin ko yung kanyang starter, no? At trinay kong ayusin. What happens inside the engine every time you start your car. Basta yung pagkakaintindi ko sa sira ng sasakyan ko ay hindi makakagat yung ngipin ng starter sa ring gear. Kaya gaganon lang siya, oh. Grrr. Ay, grabe yung sound. Ito nga, at tinanggal ko nga itong starter. Kasi subukan ko nga i-repair yung mga ipin para kakagat agad dun sa ring gear, no? First time ko nga palang magkalas ng starter, mga sir, no? Hindi ko alam yung mga pangalan ng mga hayop na yan, kung ano yung pinagtatanggal ko. Basta tinanggal ko lang siya. At tinatandaan ko kung paano ko siya tinanggal para pagbalik mamaya, wala tayong sobra ng mga tornilyo. Ang goal ko ay mawilding ko yung ipin-ipin ng aking starter. Kasi yun yung nasa isip ko na solusyon ng aking problema. Ang payat ko pa dito guys, oy, at napaka-inosente. Siguro mga 4 years ago na to. Ito na nga, at kumuha na nga ako ng pantakip sa aking mukha, no? Kasi wildingin ko na talaga. Ang gamit ko na welding rod ay 6011. Pagkatapos ko nga ma-welding, ay ginrind ko na kaagad, no? Ginrind ko siya na mapurma-purma yung mga ipin. Ayan na nga, at natapos na siya. Sa pagsauli pala nito ay nahirapan ako sa kalisod gawa nung iwan ko anong pangalan ng mga animal na yan. Basta sinungkit-sungkit ko yan para mapasok lang talaga yung mga yan. Binalatan ko yung isang welding rod para masungkit ko dyan sa may butas. Napakahirap talaga niyan. Sabihin ng iba, mali man yung ginawa mo. Ay, wag kayong magbuot-buot dyan. Mag-experiment kayo ng inyo. Sasakyan ko naman to, pag hindi na to gagana, ay lalagyan na lang to ng crank para ipadjak-padjak na lang. Pero ganun pa man guys, no, ay nasa uli ko din siya. Kahit nahirapan ako sa kalisod. Medyo inabaan ko lang talaga yung aking mga pasensya dito. Naalala ko kasi yung hiya ko. Nung dinala ko to si Bumblebee sa palengke namin. Tapos narong parking kami. Pinaalis kami ng traffic aid. Nako, pag-start kasi ayaw man talagang mag-start. Sabi ko sa partner ko, siya yung sumakay. Tapos nagpatulong ako dun sa traffic aid para itulak namin to si Bumblebee para aanda. Nahingal kami kakatulak ni Bumblebee kasi yung partner ko hindi man masyado marunong. Dapat naka second gear sa kanya, naka fourth gear man. Hindi pa naka-on yung susi. Lumaylay yung dila namin kakatulak. Tapos nung umandar na, nagtago ako sa mga tricycle kasi nahiya ako. Ito nga, at ilalagay ko na nga tong starter, no? At mag-testing na ako. Start.
Ganon, yung andar niya, nakakamiss. One click start na lang si Bumblebee, kaso parang may mali. Feeling ko unti-unting kinakain yung ring gear nun. Siguro hindi perfect yung pagka-shape ko ng ipin ng aking Bendix. Pero hayaan na yun, oy. Gaya ng sinabi ko, akin naman to. Na-overhaul ko din yung kanyang carburetor nito. At pinalitan ng GT. Kasi hindi kasi stable yung kanyang minor. Ginamit-gamit pa rin namin hanggang sa masiraan kami at ayaw na talaga niyang umandar. At humantong ako sa desisyon na overhaulin na lang talaga tong makina na to. Ito yung first time na magbukas ko ng makina ng sasakyan na ganito. Ewan ko na lang kung masauli ko pa to. Kung hindi ay junk shop. Pagbukas ko ng cylinder head, no? Yung cylinder head gasket niya ay original pa talaga. Imagine, simula 1989, hindi pa to siya nabuksan. Kaya ang dami ng carbon, kahit okay pa yung cylinder head gasket niya. At singaw na halos lahat ng mga valves. Meron pa akong isang problema. Hindi ako marunong mag-uga-uga ng piston na malaman kung ano ba yung problema para maisahang bukas na lang ng makina sana. Sa may lapay kasi siya nasira. Nagpunta ako sa Dawis kasi yun yung shop na malapit doon. Shoutout pala kay sir, no, na may-ari ata ng shop dyan sa may Dawis. Pininto ko sa kanya na nag-DIY ako ng bukas ng makina ko. At babayaran ko sana siya, ipatingin ko siya sa kanya yung piston, no? Kung okay lang ba siya. Kaso nalungkot ako, guys, kasi sabi niya ayaw daw niya. Sabi ko, sir, kahit hindi ako titingin, gusto ko lang matingnan at masuri mo yung piston ng makina ko. Pero ayaw talaga niya eh. Sabi niya, pinag-i-eksperimentuhan ko ba daw siya? Hindi naman ganun, sir. Nagsusumikap lang talaga akong matuto. Wala talaga ako ibang gusto nun. Wala talaga akong ibang inisip nun. Kundi matingnan lang ng eksperto sa makina, yung makina ko. On the other hand, naintindihan ko naman si sir. Pero nalungkot talaga ako nun. Ay, umiyak ako nun pa uwi. Nilinis ko na lang mabuti tong black, no? At mga piston, kinuha ko yung kanyang mga carbon. Pinatrabaho ko na lang to sa machine shop. Itong aking cylinder head, pina-reface ko to siya. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Ram Machine Shop, no? At sa mayari din kay Nung Rubin. Sila yung tumira nito. Pinalitan ko din ng mga valve seal. Pinasure ko talaga na walang leaking, no? Ganito pala yung cylinder head ng Nissan Sunny. Forma ng heart yung kanyang chamber. At saka 4 cylinder siya. So bali 8 valves. Hindi ko na nasukat yung kanyang sukat ng kanyang mga piston. Kaya kayo na lang yung magbanta-banta dyan. Ito na nga, assemble ko na tong head, no? Naglagay muna ako ng shellac. Pero parang na-overdose sa shellac itong makina ko. Bahala na yan. First time kasi. Nilagay ko na yung cylinder head gasket. Last stock yan. Sa HBL ko yan nabili. Pagkatapos ko malagay yung cylinder head gasket, naglagay na naman ako ng shellac. Na-overdose na talaga to. Malalaman man yan pag andar. Kaya mag-overheat man to pag tabunan ng shellac yung daanan ng tubig. Pagkatapos na ipinatong ko na tong cylinder head. At hinantight ko na pantay-pantay yung stud nuts. Nag-search ako ng torque sequence sa internet. Ang first round natin ay 20 foot-pound muna. Tapos sumunod na round ay 40 hanggang sa last round ay 65 foot-pound. Kasi 65 man yung final torque. Nilagay ko na yung manifold gasket. Nilagyan ko na naman ng shellac. Overdose na talaga yung kinalabasan nito. At nilagay ko na yung intake manifold. Siyempre nilinisan kong mabuti, no? Kasama na yung kanyang carburetor. Baka may magtanong pala, Day, bakit hindi ka nag-set ng timing sa cylinder head? Push rod type pala to mga sir. So yung kanyang timing mechanism nandun sa block. Ewan ko saan dyan banda. Basta nandun banda. So sa mga motor, no? Mahilan tulad ko siya sa Rusi. Macho 125 at yung mga KR ng Rusi, no? Na kinukopya yung mga TMX type na model ng motor. Ikabit ko na pala tong battery, no? Kasi mag-testing na. Ayop na yan. Ayaw umandar. Na-weak na lang yung battery. Salamat pala sa mga batang to, no? Chinik ko yung timing niya at sinor ko na may gasolina na pumupunta sa carburetor. Sa wakas guys, nagawa ko. Kalma lang ako niyan pero tuwang-tuwa talaga ako, no? Na napa-under ko to siya. Shoutout pala sa Homisilio family, no? Diyan sa Lapay, diyan ko kasi ginirahi sa grahe nila yung sasakyan nung nasira. Kina Uncle Tite at kay Ate Dids pala, thank you. At sa mga laging tumutulak tuwing ayaw umandar si Bumblebee doon. Salamat sa inyong lahat. Okay na sana yun. Kasi nakabili kami ng isang sasakyan na sira at doon naman na-focus yung aking atensyon. Hinihiram ko yung battery ni Bumblebee at si Bumblebee ay naipark na lang sa gilid. Hindi ko talaga inaasahan na darating yung bagyong Odette. Natabunan si Bumblebee, hindi nakatransform kasi walang battery. Habang nilalagaray yung malaking puno ng Gemelina sa kanya. Ang sakit man, oy. Kahit maglupasay pa siguro ako pag iyak-iyak nito, hindi ko talaga kayang buhatin itong malaking punong Gemelina na tumabon kay Bumblebee, oy. Pinalagari ko yung kahoy, no? Ay, Diyos ko, Bumblebee, paano nangyari sa'yo to? Saan kaya si Optimus Prime? Bakit bigla kang lumisat nang hindi man lang nagpaalam? So, kung makita nyo lang yung TikTok ko, ang dami kong emote tungkol kay Bumblebee. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Bala ko siyang i-flatbed. Tanggalin yung kaha niya. Nagkaroon ako ng chance ulit makabalik ng Taiwan noong 2022. And after 3 years, nabuhayan sana ako ng loob na mapagawa ko to si Bumblebee. Nagbakasyon ako. Kaso sobrang durog namanan niya. Ang rupok-rupok na. Mas marupok pa kaysa akin na talaga. Dumating talaga ako sa pinakamahirap na desisyon. Kukuhanin ko yung mga makina at iba pang parts na magagamit ko na mabuo ko pa siyang muli.
someday. Kahit sobrang imposible na, nababalik to sa daan si Bumblebee. Pero hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Nais ko lang magpasalamat sa mga mekaniko na nalalapitan ko sa lugar namin. Ito kay Kuya, salamat sa iyo yan. Sa kanya ako humihiram ng tools dati. At believe ako nito sa kanya kasi hindi siya madamot sa kanyang mga knowledge. Yung shop pala ni Sir ay nasa likod ng Amparos sa May Diversion Road. At kay Sir Upaw din sa Santa Catalina, no? Pag may sira to si Bumblebee, isa din siya sa mga nilalapitan ko at ini-explain talaga niya isa-isa sa akin kung ano yung problema. Nung nakuha ko na nga lahat ng parts na kailangan ko someday, bininta ko sa nagbakal buti yung katawan ni Bumblebee. 1.8 yung bili ni Kuya. Pwede na, yung 1.8 pambili ng Mipinamic, ang sakit kasi. Habang winawasay si Bumblebee ng bata, yung papa kasi niya yung nakabili. Nakaragara nong? Karagara? Ya, ate oh. Luya, sakyan na ako eh. At ayun na nga, yung huling sakit na nakita ako kay Bumblebee ay kinarga na siya ng rakal. Ay chayot pala. Salamat sa iyo Kuya. Para hindi ako masyadong masaktan, no? Lagi ko nalang iniisip na kaya ko pa to siyang buuhin muli. Hindi ako nawawala ng pag-asa. So yun lang guys, thank you for watching.